Nitong nakaraang araw lang ay sinabi ng kapatid mismo ng Pangulo na si Senator Amy Marcos na may pinagdadaanan daw talagang problema sa kalusugan ng kapatid nito at labas-pasok daw ito sa hospital. Sabi pa ng senadora ay nalulungkot siya na hindi naaalagaan ng mabuti ang kanyang kapatid at hindi nito inaasikaso ang kanyang sarili. Madami aniya ang trabahong kailangan ng bansa dala ng kabi-kabilang mga krisis at kinakailangan ng mga Pilipino ng isang maaasahan at determinadong lider. Kamakailan lang ang madaming ugong-ugong ang lumabas na kesyo may malubhang sakit daw ang Pangulo, ang iba ay nagsasabi na may stage 4 cancer daw ang Pangulo, at ang iba pa nga ay naglabas ng pahayag na pumanaw daw ang presidente. May mga personalidad na nanaaresto kaugnay sa pagpapakalat umano ng mga pekeng balita kaugnay sa kalagayan ng Pangulo. Ngunit ano nga ba ang totoo sa kalusugan ng ating presidente? Nitong Enero lang ay abinalitang may diverticulitis ang Pangulo. Ang diverticulitis ay ang pamamaga o impeksyon sa maliliit na supot o bulsa, tinatawag na diverticula, na nabubuo sa dingding ng malaking bituka o kolon. Ito ay nagdudulot ng matinding sakit sa tiyan, karaniwan sa kaliwang bahagi, lagnat, pagduduwal, at pagbabago sa bowel movement. Ilan sa mga lifestyle causes at risk factors nito ay low-fiber diet, high-processed food consumption, obesity, paninigarilyo at pag-inom ng alak. Ayon din sa mga online sources, isang ring sanhi ng sakit na diverticulitis ay ang paggamit ng illegal drugs tulad ng cocaine at ibang mga klase ng opioids. Nitong Nobyembre lang ay isiniwalat ng kapatid mismo ni President Bongbong Marcos sa isang rally na gumagamit daw ng illegal na droga ang kapatid na si Bongbong. Ayon pa sa senadora, hinikayat daw niya noon ang kapatid na mag-asawa na para magkaroon ng direksyon ang buhay nito at magbago, pero nagkamali siya dahil nagdodroga rin umano ang naging asawa nito na si First Lady Liza Araneta. Noong Hulyo ng nakaraang taon ay lumabas sa mga balita na namatay dahil sa sobrang paggamit ng cocaine sa Amerika ang isang negosyanteng close sa pamilya Marcos. At sa insidenteng ito ay nasa Amerika din si Liza Marcos, at ayon sa mga akusasyon ay kasama di umano sa grupo ni Liza ang naturang negosyante, at in fact nasa parehong hotel daw ang mga ito, at naroon sa mga huling sandali ng nasabing negosyante si Liza Marcos. Lumabas din sa kontrobersyang ito na na-detain daw sa Amerika si Liza Marcos dahil sa insidenteng ito. Ngunit pinabulaanan ng palasyo at sinabi na hindi daw kasama sa official entourage ng First Lady ang naturang negosyante at hindi siya na-detain sa USA. Nitong nakaraang araw lang ay nanawagan ng kapatid ng Pangulo na si Amy Marcos na maglabas ang palasyo ng medical bulletin kaugnay sa totoong call-as-ogan ng presidente. Nanawagan din ng isang grupo ng dating mga heneral na obligahin ng Korte Suprema ang palasyo na ilabas ang totoong health condition ng Pangulo at magpa-drug test ito. Ayon sa ating batas, karapatan ng mga Pilipino na malaman ang tunay na estado ng kalusugan ng presidente ng Pilipinas. Ito ay para masiguro na mayroong continuity at stability ang ating gobyerno kung sakaling may seryosong sakit ang presidente. At papaano mapapanatag ang taong bayan kung alam nilang may karamdaman ang Pangulo at kapatid mismo nito ang nagkukwento tungkol sa mga bisyo ng presidente?